Sa araw na ito, ating winawakasan ang pagbasa sa ika-6 na kapitulo ng Ebanghelyo ni Juan. At alam natin na for the whole week, ito yung ating binasa. At ang topic is the bread of life. Si Jesus bilang tinapay ng buhay. At sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin na merong mga naiskandalo doon sa sinabi ni Jesus. Nung sinabi niya, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang sabi ng mga tao, paano mangyayari yan? Hindi namin matatanggap ito. Mabigat ang katuroang ito. Sa Ingles, sinabi nila, this is a hard teaching. Who can accept it? And then, isa-isa silang nag-alisan. Nag-alisan. Tinalikuran nila si Jesus. Ang sabi ng Ebanghelyo. Ngayon, makikita natin, nung makita ni Jesus na nag-aalisan yung mga tao, hindi niya pinigilan. Hindi niya sinabing, huwag na kayong umalis. Nagbibiro lang naman ako. Huwag na kayong umalis. Sige, babaguhin ko na. Simbolo lang ito, simbolo lang. Hindi. Pinabayaan niyang umalis ang mga tao. So anong ibig sabihin nun? Seryosong katuruan ito. At itong katuruan ito ay hindi nakasalalay whether or not you want to accept it. Parang sinasabi ni Jesus, like it or not, whether you accept it or not, ito ang katotohanan. Kaya hindi niya pinigilan yung mga tao. In fact, nung nag-aalisan na yung mga tao, hinamon pa niya yung mga disipulo. O ito na mismo yung kanyang core group. Pag umalis ito, wala na talaga lahat. Pero anong sabi ni Jesus? O kayo, aalis din ba kayo? So, dito natin makikita yung katuruan ng ating simbahan na ang Eucharistia, makikita natin dito yung tinatawag nating real presence of Jesus. Na yung Eucharistiyang ating tinatanggap ay hindi lamang simbolo. Na yung tinapay at alak na ating tinatanggap, kapag iyan ay sinabihan ng salita ng konsekrasyon, the words of consecration, nagkakaroon ng pagbabago. Sa katuruan ng simbahan, ang tawag natin dito, transubstantiation. Nananatili yung tinapay at alak sa labas, pero yung substance ay nababago na. It becomes the body and blood of Jesus. So, real presence, hindi symbolic presence. It is a real presence. At iyon yung conclusion ng ating ebanghelyo ngayon. Kaya ang tinatanong sa atin ngayon bakit ba natin nasasabi? Why do we say that Jesus is really present in the bread and in the wine? Ano bang ibig sabihin ng Jesus' real presence? That the bread is Jesus' real presence? Unang-una, because Jesus says so. Bakit natin pinaniniwalaan? Sinabi niya Because Jesus said so. At dito pinangahawakan natin the power of God's Word. At alam natin yan, ang salita ng Diyos makapangyarihan. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Because Jesus says so. Sinabi mismo ni Jesus in John 6:55, For my flesh is real food, and my blood is real drink. Sinabi niya At dahil sinabi niya, maniniwala tayo. At bakit tayo maniniwala? Because the power of God's Word. He says so. Inilikha nga niya ang buong mundo sa pamamagitan lamang ng salita. Huwag nating kalimutan yun, di ba? God created the world simply by saying it. Kung ang buong mundo ay nilikha niya sa pamamagitan lamang ng pagsasalita, may problema ba kung sasabihin niyang itong tinapay na ito ay aking laman at ang alak na ito ay aking dugo? Wala. Because of the power of God's
Word. Ang pinapaalala sa atin dito, no? Dito natin makikita yung pagkakaiba ng God's Word and human words. Yung mga salita natin, it is only descriptive. Pero yung salita ng Diyos, creative. Human words can only describe reality. Pero God's Word can create reality. The power of God's Word. So, bakit tayo naniniwala? Bakit natin tinatanggap na si Jesus ang nasa Eucharistia? Unang-una, because Jesus says so. Sinabi niya At dahil makapangyarihan ang kanyang salita, alam nating totoo yan. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang naglalarawan. Ang salita ng Diyos ay lumilikha. Kung ano ang sabihin niya, yun ang nangyayari. What God says is. Okay? So yun po yung una. Why is Jesus really present? Because Jesus says so. Pangalawa, why is Jesus really present? Because Jesus wants so. Gusto niya Hindi lang niya sinabi, yun ang gusto niya. In John 6:56, anong sinabi ni Jesus? He who eats my flesh and drinks my blood, I remain in him and he will remain in me. So yun yung kagustuhan ni Jesus. Yun yung kanyang kalooban. He wants so. Bakit? Because dito natin nakikita yung intimacy of God's Word. No? Kanina, the power of God's Word. Dito, the intimacy of God's love. No? The intimacy of the love of God. Gusto niyang manatili sa atin at gusto rin niyang tayo ay manatili sa Kanya. And that is why He left the Eucharist as His sacrament. Na kapag tinanggap natin siya ay nananatili sa atin at tayo naman ay nananatili sa Kanya. Yeah? Kaya nga makikita natin, nagpupunta tayo dito sa simbahan upang tanggapin yung Kanyang katawan. At kahit na hindi tayo makapupunta ng simbahan, talagang we still pray a spiritual communion na kahit na hindi namin kayo matanggap, dinadasal pa rin namin ito dahil nais namin kayong tanggapin, the intimacy of God's love. Because Jesus wants so. At kapag tinanggap natin siya, sabi ng John 6:56, nandirito siya sa ating kalooban. Naalala ko yung kwento ng isang santo. I'm not sure, parang si Philip Neri yata yan, but I may be wrong. Pero ang kwento dito ay, meron, sa tuwing siya ay nagmimisa, napapansin niya merong isang nangungumunyon, and right after communion, umuwi na agad, lumalabas agad, di nadadasal, na para bang tumanggap lang siya ng snacks, and then lumalakad na. Parang wala sa loob yung kanyang ginagawa. And then binigyan niya ng instruction yung kanyang mga sakristan. Sabi niya, next time na nagsimba yung babaeng iyon, pagtanggap niya ng banal komunyon, magsindi kayo ng 2 kandila. Naalala niyo yung kandilang malalaki na dinadala ng mga sakristan at tumayo kayo sa kanyang kaliwa at kanan. At kapag siya ay umalis na, lumakad kayo sa tabi niya. Sabayan niyo siya na para bang kayo ay nagtatanod. At ganun nga ginawa ng sakristan nung nakaraang linggo. So, nung lumalabas yung babae, nagulat siya, may 2 sakristang, may dalang sindeng kandila sa tabi niya. And then, tinanong niya, bakit kayo naglalakad sa tabi ko? And then, ang sabi ni Philip Neri, pag tinanong kayo, ganito ang isagot nyo, dahil nasa sa iyo si Jesus. Kaya siya ay tinatanuran. Minsan yun ang nalilimutan natin na kapag tinanggap natin ang ostia, si Jesus ay nasa ating kalooban. Pero yun ang kalooban ni Jesus. Di ba sinabi niya, He who eats my flesh will remain in me
and I will remain in Him. The intimacy of God's love. Gustong manahan ni Jesus sa ating kalooban at gusto niya naman tayo rin ay manahan sa Kanya. Na? Kaya kapag tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon, tayo ay nananahimik, tumitigil, tayo ay nananalangin. Kapag tayo ay tumanggap ng banal na komunyon, pag upo natin, tayo ay lumuluhod, hindi tayo lilingon-lingon lang sa paligid. Tinitingnan natin sino ba yung mga nangungumunyon. Ay, ang ganda ng suot niya. Oh. No? Ay, gusot yung kanyang palda. Ay, nakatayo yung buhok niya. Ang ganda na para bang wala tayong tinanggap na kung ano. Hindi. Pagbalik natin doon sa upuan, we acknowledge Jesus within us. The intimacy of God's love. Okay? So why is Jesus really present? Because Jesus wants so. Okay? And then yung pangatlo at huli, why is Jesus really present? Because we need so. Dahil kailangan natin. Ang sabi ng Matthew 4 verse 4, sabi doon, di ba? Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kailangan natin Dahil hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, tayo ay nabubuhay sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang Eucharistia. Dahil kung wala ang Eucharistia, hindi mapapakain ang ating kaluluwa. Okay? Di ba sinabi rin ni Jesus in John chapter 6 sa Ebanghelyo ngayon, ang inyong mga ninuno ay kumain ng tinapay pero namatay din sila. But the bread that I will give you, even though you die, you will live on in eternal life. So kailangan natin ang tinapay na ito. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And why is Jesus really present? Because we need so. At dito natin nakikita the lowliness of the human condition. Dahil kung wala ang pagkain ito, tayo ay hindi mabubuhay. Mga kapatid, sa pagtatapos ng buong linggong pagninilay natin sa salita ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay, yun yung ating pagtibayin. Our belief and our faith, yung ating pananampalataya in the real presence of Jesus in the Eucharist. Bakit nangyari yan? Paanong nangyayari yan? Because He says so, because He wants so, and because we need so. Amen.